Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of January 2025. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer. So Cancer, hindi lahat ng Cancer makaresonate sa reading na to. Please to check. Takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. So, Cancer, if hindi kayo makaresonate sa reading na to, please to check your other placement. Sun, Moon, Rising, Venus, especially your Moon sign. Dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. Pwede ding mag-start dito yung reading ninyo, magko-continue sa placement signs ninyo. Or mag-i-start yung reading ninyo sa placement signs ninyo, magko-continue dito sa sun sign ninyo. So, always watch also your placement signs reading. Kung hindi nyo alam kung yung placement signs, please to try to check on Google. Nandyan lang naman yan sa Google. So, we're going to pull Oracle card. This is an Island Time Wellness Oracle card for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now? Love life, love relationship. Key on the ring. Okay, so many option, decision, and ano to? String along, one night stand. So, Cancer. There is a possibility na yung relationship ninyo or yung situationship ninyo is merong issue about option or third party. So, let's pull another oracle card for a situation sa inyo, Cancer. Journal, writing diaries, keeping notes. So, feeling ko ito, you are like, hindi mo nakakalimutan. May issue, may trust issue dito sa part mo about sa nangyaring nagkaroon ng option or third party sa connection ninyo. So, ano yung pwedeng gustong sabihin sa'yo ng person mo? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. I wish I could share my good news with you. So, there's a possibility na hindi na kayo nag-uusap ng person na to because of the third party, because of option na nangyari, and hindi mo ito makalimutan, kaya nagkaroon to ng trust issue sa inyo, kaya hindi siguro kayo nag-iisip ngayon. Ay, hindi kayo nag-uusap ngayon, sorry. Hindi kayo nag-uusap. So, might be this person has a good news and might be career niya. Might be you become best friends nito. Naging best friends and lovers kayo. Then, nangyari itong issue sa inyo. And then, na-miss ka niya. Tapos, siguro may promotion sa kanya or siguro may good news lang. Gusto niyang i-share sa'yo. Tapos, nami-miss ka niya kasi wala ka na. So, hindi kayo nag-uusap na. Tapos, yun nga, siguro sabi niya, wish niya sana ma-share niya yung good news na yun sa'yo. Kasi hindi mo na ata siya nakausap. So, ano ba talaga nangyayari sa inyo ngayon? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now sa inyong love life or relationship?
Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. So, yeah, separation. Merong breakup na nangyari sa inyo dito because of some lies. Dahil nasa may option nga, may iba nga nag-lie yung person mo. But, feeling ko yung person mo nag-o-offer siya ulit sa'yo na new beginning. Pero feeling ko ikaw, Cancer, yung umiwas. Parang feeling ko hindi ka nagparamdam. Actually, hindi ka nagparamdam, feeling ko lang Hindi ka nagparamdam, hindi lang sa kanya. Hindi ka nagparamdam sa lahat. Could be na nag-deactivate ka ng ng social media mo. Just hindi ka lang talaga nagparamdam. So, hindi lang sa kanya to. Like, yung mood mo equally para sa lahat. So, gusto mong tumahimik muna talaga. Gusto mong mag-soul searching. So, gusto mo muna talaga na mag-isip. Okay? Kasi nalaman mo to Nagkaroon na to sa'yo ng intuition. Kumbaga, nag-guide ka na ng intuition mo na ito yung nangyayari ngayon. So, parang, siguro ka lang, parang nalaman mo na, you found out lang talaga, nag-gather ka ng information about sa nararamdaman mo, then, nalaman mo. Kaya, na-disappoint ka talaga sa nangyari. And right now, parang andun ka sa point na nasa healing process ka ngayon. So, hindi mo siya kinakausap, might be na blinak mo siya or something. So, medyo naging mabigat talaga itong connection na to para sa inyo. Nagsisi yung person mo actually sa ginawa niya sa'yo. Kaya nga, sabi niya, I wish I could share my good news with you kasi na-miss ka niya, nag-deactivate ka nag-block ka, or may pinag-deactivate ka lang talaga. Or kung this relationship is personal, like nagkikita kayo, hindi ka lang talaga nagparamdam. Parang gusto mo lang talaga ng alone time. So, bakit? Bakit niya nagawa to sa'yo? Bakit nagkaroon ng other option dito? Nangyari? Bakit niya nagawang lokohin ka? Bakit nagkaroon ng one night stand or option? It doesn't have to be one night stand, but option meron talaga. Third party. Bakit nangyari to? Bakit nagkaroon? Anong reason? For Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, na feeling ko, andun sa point na, okay. Hindi naman pala to, hindi naman pala to siya like totally new one. Cancer. Parang feeling ko dito, ex niya to. Matagal na sila Minahal niya to. So, andun siya sa point, nung nakilala ka niya, wala na sila. Pero ito kasi pagsasama na meron sa kanila, is sobra ding, I think tumagal talaga din to sila. So, feeling ko, nagkaroon sila ng communication nito. Either nga, siguro, itong person na to nakapag-move on na din to So, either kasal sila nito, or ikakasal sila dapat nito. Parang ganun. So, feeling ko na-end na yung cycle sa kanilang dalawa. Wala na-end na yung cycle sa kanilang dalawa. Nag-move on na din yung person na yon.
Siguro andun lang sa point na feeling ko nagkaroon lang ata sila nito ng communication na dalawa. Or baka nagkaroon sila ng communication because of baka mayroon silang responsibility, baka may anak silang dalawa. And siguro ang pinag-uusapan lang dito is about support. So, yun yung pinaka-feeling ko. So, dumating sa point na nalaman mo to. And, kumbaga, parang hindi mo expect na I don't know if hindi mo alam to. I feeling ko alam mo naman siguro to. Hindi mo lang siguro expect na hindi niya sasabihin itong pangyayaring ito sa'yo. Kasi, if you became a best friend, close kayong dalawa, so lover pa kayo, so expected mo talaga na wala na siyang itatago sa'yo. So, itong pangyayaring ito sa kanilang dalawa, feeling ko hindi niya to sinabi sa'yo kasi parang feeling ko nag-aantay lang siya ng right timing na sabihin to sa'yo. So, until sa point, feeling ko din kasi para sa kanya, okay, siguro kilala ka na niya talaga. So, para sa kanya siguro, kung sasabihin niya to sa'yo, baka misunderstood mo yung connection, magre-react ka agad ng hindi mo papakinggan yung explanation niya, and then mag-aaway lang kayong dalawa, magkakagulo lang, tapos mag-iisip ka lang ng kahit na ano-ano. So, hindi pa siya prepared na sabihin sa'yo, pero feeling ko nag-iisip na siya dito, nag-aantay lang siya ng right sign or timing para sabihin to sa'yo. So, yun yung feeling ko dito. Kasi baka iisipin mo na niloloko ka niya or something. So, hindi niya to sinabi sa'yo hanggang sa naramdaman mo to or may nakapagsabi ba sa'yo or nag-gather ka ba ng information about this, nag-stalk ka ba? You know, Cancer always have their other accounts to stalk, you know, some important people in their life, even enemy. So, ito yung dahilan kung bakit na hindi ko naramdaman yung energy of panloloko. Hindi ko naramdaman yung energy of like, nagkaroon din ng commitment or nagkabalikan. Feeling ko nagkaroon lang sila ng connection ulit because of their might be responsibility, might be may anak po sila. So, feeling ko yung pinag-usapan nila dito is the support. Pero, of course, meron na din doon yung mga pag-uusap about sa mga memories nila, nababalik na yun, something. So, ano yung feeling ba talaga ng person mo towards you, Cancer? So, you might be dealing here with Gemini, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, or Libra, Gemini, Aquarius, or Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano talaga yung nararamdaman ng person mo towards you? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. You are a smart person. Yun yung nararamdaman niya para sa'yo. So, this person also parang naramdaman niya na medyo sa nangyari sa inyo, medyo na-stress siya. Parang meron siyang feeling dito of like, gusto ko muna magpahinga, gusto ko muna mag-isip, na-stress ako sa mga nangyari, gusto ko muna ng peace of mind, or something like that. Meron pa naman siyang feeling na
Magko-offer pa din siya sa'yo ng commitment, like goes together. Pero meron din siyang feeling sa'yo dito na parang nagmo-move on ka na. So, hindi ka nakikipag-usap sa kanya dahil magmo-move on ka na or something. Pero alam mo, willing talaga siya na makasama ka like for a long term or even pakasalan ka. Meron ako nararamdaman sa kanya dito. Napapa-challenge lang talaga siya sa sitwasyon siguro dahil meron nga silang anak nung isa. Siguro passion. And then nag-away kayo, hindi kayo nagkaintindihan. So, kaya nangyari to sa inyo. So, pero alam mo, meron pa rin siyang feeling na alam niyang nagmamahalan kayong dalawa. Siguro naging imbalance lang kayo because of like misunderstanding lang talaga to. Hindi niyo naintindihan or hindi mo naintindihan, Cancer, yung mga gusto niyang ipahiwatig sa'yo dahil kumbaga natatabunan ka ng selos mo, insecurities as well. So, ano ba yung nararamdaman mo ngayon, Cancer, sa mga nangyayaring ito? Ano yung nararamdaman mo sa mga nangyayari ngayon? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung nararamdaman mo sa mga nangyayari ngayon? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Well, Cancer, alam mo naman pala yung mga nangyayari, Cancer. Feeling mo sa ngayon, you wanted to heal from this. Still, ang gusto mo kasi dito, Cancer, hindi naman to para sa lahat ng Cancer, di ba? Pero sa Cancer na to, ang gusto mo naman kasi dito is yung ipa-prioritize ka na, kumaka ipapublic ka na, ito yung mahal ko, parang maging proud siya sa'yo, might be on public, social media, sa mga friends and families, na maging official na talaga kayong dalawa. So, yun yung feeling mo na gusto mong mangyari. And, ramdam mo naman yung pagmamahal niya, hindi naman sa hindi. And alam mo din, feeling mo din na yung person mo is nagiging responsible father lang talaga siya or something towards that person. Siguro kasi na-explain niya na din sa'yo. Siguro andun ka lang sa point na ipinaramdam mo lang sa kanya na nasaktan ka. Kaya ayaw mo siyang kausapin ngayon. Kasi he lied to you. Yun yung inano mo sa kanya eh. Pero clear naman sa'yo. Ramdam mo pa din na mag-uusap at mag-uusap pa din kayong dalawa nito. Kasi alam mo pa din na mag-move forward pa din siya towards with you. And, andun sa point na alam niya din na medyo malabo. Kahit sabihin natin na this person will going to offer you marriage or something, alam mo na medyo hindi pa din darating talaga as sooner as you expected. You felt that, you know that, because I think, of course, alam mo kung ano yung past ng person na to. So, let's see ano yung pwede mangyari for the month of January or in the year 2025. Sa sitwasyon na meron kayo ngayon, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, you might also be dealing with Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwedeng mangyari this year 2025 or this January 2025? Sa situation na meron kayo ngayon, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Ooh, Twin Flames. So, pasensya na kung maingay ha. I hope hindi maingay masyado. Yin and yang, Zen, balance. Balance, union, duality, coupling, complement each other. You might be a twin flame. You might have a twin flame connection. So, you attract to each other talaga every time. And every time meron talagang ganito na pangyayari sa inyo, separation, pagkakabalikan, hanggang sa matuto kayo sa mga lessons ninyong dalawa.
Ha, I'm going to pull another oracle card, situation oracle card na pwede mangyari this year 2025 or in the near future. Cricket, silence, non-action. See? On and off, magkakaayos, tapos siwalay na naman, magkakaayos, sa siwalay na naman. So, ano yung possible na pwedeng sabihin sa'yo ng person mo this future 2025 or January 2025? Possible na pwedeng mangyari. I mean, possible na pwedeng sabihin sa'yo ng person mo this January 2025 or in the future. I want to feel that way again. So, Cancer, magiging cold ka na. So, magkakaroon na sa inyo dito ng on and off. You might be a twin flame connection, so don't expect because you are a twin flame connection. Pwede kayong magkatuluyan, no? Hindi lahat ng twin flame nagkakatuluyan, okay? So, most of the time, hindi talaga nagkakatuluyan yung twin flame because hindi naman, ang twin flame, hindi naman siya into just a relationship lang eh. Twin flame is something na you are one soul na naghiwalay. So, if magkabalikan kayo, I mean, if magkita kayo, mag-collide kayo, maramdaman nyo yung completeness, of course, kasi twin flame kayo, isang soul lang kayo eh. Maramdaman niyo yung completeness. Pero meron din kayong mga bagay na mangyayari, being a twin flame connection na ikaka-shake ng connection ninyo because of you are one eh. So, ano yung, magkakaroon kayo ng mirroring each other sa personality ninyo, sa ayaw ninyo. So, there is a possibility na this connection, meron kayong purpose kung bakit kayo nag-collide because kailangan yung matuto sa isa't isa. So, matuto individually na hindi ninyo kailangan mag-rely to each other para matuto. So, kailangan there's a possibility na matuto kayo individually and found out na pag once na matuto na kayo ng individual, so nandun na yung balance sa inyong dalawa. Like, nandito na yung balance. So, merong darkness, merong lightness, yin and yang. So, this is really a masculine and feminine. So, merong mga difference sa inyong dalawa, pero meron din, kumbaga andun sa point na yung ugali ninyo or yung personality ninyo is merong darkness, merong light. But, however, because you are twin flame connection, kailangan ninyong matuto to combine it and to balance it to complement each other, you know? So, hindi madali talaga ang twin flame connection. Mahirap talaga. I've been there sa twin flame connection na yan. And hindi talaga siya madali. Mahirap, mabigat. So, on and off talaga kayo nito. Kahit sa future, nakita ko pa din yung on and off sa connection ninyong dalawa. So, ano yung pwedeng mangyari through tarot sa connection ninyo or sa relationship ninyo? This year, 2025 or January 2025.
Haabot kayo sa point talaga ng pag-away lang kayo palagi nito. Hindi magbabangayan, hindi magkakaunawaan. Feeling ko kasi dito is clear sa'yo yung mga nangyari. Itong person na to mag-o-offer pa din to sa'yo ng love. Feeling ko ikaw yung runner, siya yung chaser. So, mag-o-offer pa din talaga to siya sa'yo ng love and commitment. Magpapakita siya sa'yo na willing siya na magseryoso talaga sa connection ninyong dalawa. Ramdam mo yun kaya ramdam mo din yung pagmamahal niya talaga sa'yo. Pero andun sa point na ikaw yung magkakaroon talaga dito ng trust issue. Mahirapan ka, madidisappoint ka talaga sa mga nangyayari kasi hindi, kumbaga tatakbo na sa isipan mo gaya dito sa journal. Kumbaga, pag sinulat mo na to sa notes mo na ito yung nangyari, possible baka nagkikita pa to sila, possible baka nagde-date to sila, hindi lang support yung ano dito is hindi lang support sa bata, baka meron ng something sa kanila. You know, ano-ano na yung tumatakbo sa isipan mo. And dito sa point na to, masasaktan ka. Kumbaga, ikaw mismo masasaktan ka, makakaramdam ka ng betrayals from your person. Then, mag-aaway lang kayong dalawa nito. Hantong lang kayo nito sa awayan. And judgment, of course. So, pag mag-aaway na kayo, masakit na yung mga bibitawan nyo sa isa't isa, hanggang sa isa dito sa inyo is hindi na makakatulog sa gabi thinking about the connection. So, on and off, gaya ng crickets, okay, silence, non-action, kumbaga deactivate, activate, deactivate, activate, hanggang sa point na hindi na sure yung magiging relationship ninyo. Hanggang sa isang araw mapagod na yung person mo, probably, na sa challenges na meron kayo. So hanggang sa to the point dito na hindi na alam ng person mo kung magpapatuloy pa ba siya sa relationship ninyo or no. So, kumbaga itong mga to, nagsisilbi itong guides sa inyo. Okay? Na there is a possibility na kung ito man yung mangyayari, alam nyo na paano, kumbaga alam nyo na kung paano i-balance yung sitwasyon. Alam nyo na kung paano intindihin yung mga bagay-bagay. Huwag talaga ipauna yung ego and pride and anger. So, lower that, have some space, inhale, exhale, and try to understand, try to listen, and try to see some positive perspective sa connection na meron kayong dalawa. So, parang ito, hindi naman tuhula. This is a guidance na binibigay ko sa inyo. Cancer, ito yung mga possible na pwedeng mangyari if magpapatuloy kayo sa bangayan ninyo or sa overthink na meron kayo sa connection na meron kayo if naka-resonate kayo sa reading na to. Okay? So, I can see Sagittarius, I can see Capricorn, you might be dealing with or you might have this in your chart. Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius. Anyway, I will going to pull an oracle card for the final oracle card, message, love message for you, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, and to your relationship. Balance. See? Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So, balance, nandito din yung balance. As I said earlier, also kailangan magkaroon ng balance sa yung connection ninyo. So, really need the balance. Magkakaroon ng imbalance kasi dito dahil hindi magkakaintindihan. And isa pa, andun sa point din na, kumbaga hindi din pwede na magpapasensya na lang din yung isa dahil sa mga nangyari. Dahil sa kailangan. Dahil ito yung kailangan para hindi kami mag-away. Hindi naman perfect yung tao, 'di ba? Minsan meron din talaga tayong flows, minsan napipikon din talaga. So a great relationship is one that both supports and challenges. So a great relationship, meron talagang team up. So, Cancer, that is my reading for you. Thank you and God bless.